Tayo. Kilala nyo naman si Jam Magno. Kilala nyo si Jam Magno, yung English paka, English speaking. Sabi ni MSL Grand, Digong in the Philippines is in jail. Yes, he deserved. Congratulations. He deserved. So ito na, Jam Magno. Nakita nyo naman si Jam Magno. Grabe ang buwelta kay Sara. Oo, Diyos mio Marimar. Oo, kung marinig nyo lang dito, sampal sa pagmumukha ni Sara ito. Sa totoo lang mga kababayan, itong ginawa ni Jam Magno. Nako, sampal sa pagmumukha ni Sara ito. Pakinig natin ha sa inyo. Wait lang. Tignan natin mga kababayan kung saan na ba yun? Nawala. Kung paano si Jam Magno magwawalwal. Ay, nawala nga. Saan na ba yun? Watch on TikTok. Bakit ayaw lumabas? Hanapin na nga lang natin sa TikTok. Jam Magno. Kasi hindi lumalabas mga kababayan. Wait lang ha. Hanapin ko lang sa TikTok. Jam Magno to 20 pesos bigas. Naku, grabe ang birada ni Jam Magno dito. Sa mga mahilig maghanap ng 20 pesos na bigas galing kay PBBM at magreklamo kung bakit ang mamahal na talaga ng pangunahing pangangailangan ng Pilipino, I don't understand people and how they're hating on the 20 peso rice. Let me get this straight. Are you actually expecting 20 peso rice to look like Princess Bea? Did you actually expect the quality to be like Princess Bea? I mean, yeah, given it's 20 pesos, what do you expect it to look like? I mean, personally, I haven't verified that it does look like what it does look like when you look at, posts of people, because I can never actually tell whether you're telling the truth or not with so much fake news going around. But it's not only ignorant, it's also stupid to expect 20 peso rice to look like 60 peso rice. If you don't like the quality, then don't buy it. Don't buy it. Diba? Baliko na ko, ayaw palita. If the whole point is for you to hate on 20 peso rice when there is available 20 peso rice, then if you don't want it, kay maguwang rakintahay sa tahop, then nga mo palit man ka, kung maka-afford ka mas mahal na. And again, this is not defending the government, it's just telling it like it is. You're stressing out over 20 peso rice now that it's actually there, and you're still gonna find something to complain about. And trust me, the people that are given the chance to buy the type of rice, that actually want that type of rice, will buy it regardless of your complaints. So balikon ako, you're stressing over something that, number one, you cannot change, and number two, didn't you ask for that? Di ba saba kay ka? And now that it's there, you'll still find something to complain about? Diba? Ang ingay-ingay mo daw. Puro ka daw complain. Ano ba daw expected ninyo sa 20 pesos na kilo ng bigas? Pag sinabi mong 20 pesos na kilo na bigas, hindi naman po yan pang jasmine rice. Hindi yan pang commercial rice. At hindi ka naman pinipilit ng gobyerno na bumili ka. Diba? Dante Di Guzman, maraming salamat po sir sa yung 6 euro super sticker. Thank you so much po. Yeah. Anong sabi ni Jam Magno? Hindi ka pinipilit ng gobyerno na bumili ng bigas. At huwag kang mag-expect na ang bigas na 20 pesos ay kasing ganda ni Bella, kasing ganda ni Jasmine, kasing ganda ni Boy Kanin. Yeah? 20 pesos nga Hindi ka pinipilit ng gobyerno na bilhin mo. Ngayon, instead na magreklamo ka dyan, edi wag kang bumili. Bumili ka ng mas mahal. Afford mo naman Yeah. Anong tanging gagawin mo, sumuporta ka na lang. Kapag ang gobyerno gumawa ng tama, puro kay dakdak. Kapag ang gobyerno nagpapahinga, walang ginagawa, puro pa rin kay dakdak. So saan na lang lulugar ang gobyerno? Sara, makinig ka dito kay Jam Magno. Alam mo pa naman, galit na galit si Jam Magno sa'yo kasi ang tingog party list, sabi mo, wag iboto. Di mo alam, si Jam Magno nagtrabaho sa tingog party list. Ito pa. No wonder your life's going nowhere. And trust me, those who complain the most, those are the people who are never blessed. Because you're blocking your own blessings with all of your complaints. Diba? And yes, I said it. Because yes, ang inyong manggod is, nireklamo mo sa rice because pangdaot kintay nas gobyerno. And yes, it's a given for Negatrons. But baliko na ko. If you don't like the rice, then don't buy it. Yeah. Work harder so you can afford rice that looks better.
Di And ba? besides, Kung ayaw nyo sa 20 pesos na bigas, edi wag kayong bumili. Kung gusto mong mas magandang quality or kalidad ng bigas, edi magtrabaho ka ng ayos, work harder to buy, 'di ba? High quality rice. Hindi yung puro kadaldal, puro kangalngal. Tumulong ka na lang sa gobyerno. Wala ka na ngang ginawang mabuti sa bansa, magngangal-ngal ka pa. Nako, alam ko si Jamagno na trigger to kay Sara eh. Sabi kasi ni Sara, wag daw iboto ang Tingog Party List. Saan ba nagtrabaho si Jamagno, 'di ba, sa Tingog Party List? Kasi daw itong Tingog Party List ay ito daw pinangunahan ng asawa ni Martin Romualdez at si Martin Romualdez pa rin daw ang nasa likod ng Tingog Party List. Ay nako. When you asked for the 20 peso rice, did you consider the farmers? Did you consider what toll it would take on them? And also, for you to expect quality much higher than that, my gosh, you're actually people, not crabs, right? But the mentality, super crabs. And Mona, for me to actually see the quality of the rice first, but para magod na ako, why would I settle for 20 peso rice when I can work harder to buy 60 peso rice? Yes. So I don't have to complain. Because whether you like it or not, regardless of kinsa nga politiko ay magisuportahan, ikaw ra mo palit sa imong kagalingong bugas, dili sila. Diba? Sabi ni Jamagno, bakit daw siya bibili sa 20 pesos na bigas? Meron naman siyang magandang trabaho, nagtrabaho siya ng ayos na kaya niyang bumili sa 60 pesos na bigas. Hindi ka naman pinipilit na bumili sa 20 pesos eh. At saka kahit sinong politiko ang sinusuportahan mo, hindi naman ang politiko ang bibili ng bigas sa'yo, ikaw pa rin. Diba? Tama naman eh. Kahit sinong politician na sinusuportahan mo, maskin si Sara yan, si BBM yan, si Lenny yan, si Isko yan, si Sambersusa yan, kung sino pa ng mga politician, kayo pa rin ang mamimili ng bilhin ninyong bigas. At bakit ka magbibili ng 20 pesos bigas kung kaya naman bumili sa 60 pesos na bigas? May trabaho ka naman. Diba? Ang 20 pesos na bigas, para lang yan sa mga taong nahihirapan at hindi afford ang 60 pesos na bigas. Diba? Tama naman sabi ni Jamagno, kahit sino sinuportahan mo dyan, kahit makadidiis ka, ikaw pa rin ang mamimili ng bigas mo, hindi si Sara, hindi si Digong. Tapos puro kay reklamo. Yeah? Ikaw kaya po naman ikamot, makakaon ka. So, kahit sinong politiko sinusuportahan mo, ikaw pa rin ang hahanap ng pambili ng bigas at ikaw pa rin ang magdesisyon ng bibiling bigas kung ano ba, 60 ba o 20. At higit sa lahat, ikaw pa rin ang magsisikap para mabuhay ka. Hindi ang politiko na sinusuportahan mo. Diba? Narinig mo na, Sara. Ano, Sara? Puro ka kasi reklamo eh. Akala din kasi dito ni Sara, bawat reklamo niya susundin siya ng tao. Tandaan mo, Sara, 120 million ang Pilipino, 32 lang ang bumoto sa'yo. Diba, Mambit Sampang? Puro kayo reklamo, puro kayo reklamo. Kaya nga, tama naman sabi ni Jamagno. Ako nga, ilang beses ko sinabi, rally kayo dito, rally kayo doon, para kay Digong. Tapos pag napahamak kayo dyan, binumba kayo ng water cannon ng mga bumbero, hinagisan kayo ng tear gas dyan ng PNP. Tutulungan ba kayo ni Digong? Pupuntahan ba kayo ni Sara? Hindi. Kasi nangyari na yan. Nagrally kayo sa Qatar. Nahuli kayo. Na-deport na nga yung iba. Tinulungan ba kayo ni Sara? Wala rin. Nasa inyo pa rin ang sarili ninyong desisyon. Hindi yan ang galing sa politiko na sinusuportahan ninyo. Kasi unat sa pool, kahit pa maggilit ka ng liig mo dyan sa gitna ng kalsada, hindi ka tutulungan ni Duterte at ni Marcos. Kasi hindi ka nila kilala. Nasa sarili mo pa rin ang desisyon. Diba? Ngayon, malaking sampal ito kay Sara Duterte. I-manipulate mo pa yung tao, gagawin mo pang crab mentality ang mga Pilipino. 'Di ba? Ma'am Yamalais, Ma'am Eva Narete, Nareta, and kay Shirley Narvato, and kay Milda Vinyas, and kay Cheryl Mary, ayan, Jason Bagsik, ayan, mega love shout out po. And kay Janet Pinzon, 'di ba? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, sa pool ni Jamagno, si Sara Duterte, puro ka reklamo. Di ba? Ma'am Nora ni Reda, hello po. Tumulong ka na lang kasi sa gobyerno. Alam mo, sa totoo lang, yung puro reklamo ng mga Duterte, yung kung itinulong nila yan sa gobyerno,
gaganda pa sana ang ating bansa. Kasi unat sa poll, sila lang naman talaga ang nagpapagulo. Bakit? May narinig ba kayo mga liberal party dyan ang gugulo? May narinig ba kayo na si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, si Trillanes, ginugulo si BBM? May narinig ba kayong Leila de Lima dyan na ginugulo si BBM? Wala. May narinig ba kayong NPA, Miss Wari, MILF, NMLF na nanggulo? Wala. Mga Duterte lang ang nanggugulo sa ating bansa. Akala mo naman, itong mga Duterte, akala mo mga ano sila, mga sikat. Akala mo naman mga entitled. No. Kung makasta, akala mo sila na yung may-ari ng Pilipinas eh. Hindi naging presidente nila, ilang tatay nila, hindi naman sila kilala. 'Di ba, mga kababayan? Hello po, Ma'am Catherine Enriquez dyan sa Marikina City. Mega love shout out po. Sultan Kudarat, mega love shout out po sa inyo dyan kay Ma'am Evelyn Laganya. And Ma'am Philly Dilutina, Milagros Facunhuan, mega love shout out po. Diba? Tama ako. So ito na mga kababayan, dito tayo sa sunod. Karong-karo yung sinasabi ko ha. Tayo ha mga kababayan. Sunod na topic natin. Naku, mga kababayan, maganda yung ating topic. Oo. Alam nyo ba, ang topic natin mga kababayan ay pangalawang topic. Ma'am Cathy, mega love shout out po. Good afternoon po. Oo. Drugs pa more. Yeah. Ito tayo mga kababayan sa pangalawang topic. Tapos na tayo dyan ha. Kailangan managot. Naku, Kitty Duterte posibleng makulong dito kasi serious offense daw ito. At false information, kapulisan na aalarma sa nagsabi pa itong si Pulong Duterte nga panghaharas daw sa kanilang pamilya ang ginawa ng kapulisan. Wala ngang di umanong aksyon at schedule na may raid ang bahay ni Digong. Nako, ganito ba? Tigilan nyo yung pagiging bangag ninyo. Prank parang adik na kuting lang ang galawan Sabi ni Tony V. Ayan. Didi in Hollywood is in jail. Sabi ni Hello po Sir Ken, good morning po sa lahat watching here in Sweden. Sabi ni Vivi Leonora. Mega love shoutout po ma'am. Ayon, at sana mawala na ang mga dutae para maging mapayapa na ang bansang Pilipinas. Sabi ni Winnie Artus. Ayan. Dapat lang managot yang si Kiti-Kiti. Sa kanya galing ang chismis. Ito na mga kababayan, dito tayo.